At kaugnay po ng nangyaring lindol sa Eastern Visayas, kanina lamang humingi tayo ng update mula kay Ginoong Arturo Daak ng FIVOLCS. Magandang hapon po, Mr. Daak. Yes, Mr. Daak. Mr. Daak. Ayan. Okay. Nag-quarter na nga ako eh. Ginoong Daak, naririnig niyo po kami? Okay, mukhang hindi tayo marinig. Okay. So, ayan po ay hinggil pa rin sa nangyaring earthquake lamang kanina sa Eastern Samar na umabot sa 6.2. Mr. Daak, magandang hapon po. Hello, magandang hapon. Ayan, nasa on the air po tayo ngayon sa ating pong himpilan PTV4. At nais po naming malaman, ito pong nangyaring lindol sa Eastern Samar. Saan po epicentro nito? Yes, Saan po yung epicenter ng lindol sa Eastern Samar? Mali yung epicenter po ng lindol ay sa may, halos sa may west ng Samar, sa may Sulat municipality. So, 19 kilometers to the west ng San Julian, Eastern Samar. Yun yung epicenter, and then tectonic yung origin, and then may relatively shallow din 17 kilometers yung depth niya. Ang magnitude ay 6.2. Okay. Meron po bang panganib ng tsunami or anuman pong epekto sa mga bayan na malapit po dyan? Yung na-plot namin, ang nag-trigger ito yung Eastern Samar Fault. Inland siya, nasa lupa. So, most likely, wala siyang panganib ng tsunami ito kasi nasa lupa yung epicenter. Ito ba yung may kaugnayan, Mr. Daak, Mr. Daag, sa nangyaring lindol naman, 6.1 sa Central Luzon. Ito ay 6.2 sa Samar. Oh.